may delaying tactics na. Delaying tactics na lang talaga yan, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yun, sinagot ko sa kanila regarding that matter. Sir, sa ospital, ikaw i-examinin din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? Full check-up, ECG. Pating ECG machine, ipinasok natin doon. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation ng search warrant. Tanong kita, Sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Okay. So, at the time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po, General Torre, may natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo, or verbal? May natanggap po ba kayo at the time? Physical po ay itinulok ako ni Hanelet. Tinabig niya ako, at malakas ang pagkatabig niya. Nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Ma'am Jean, meron po tayong ibang miyembro ng kapulisan na nakatanggap din po ng itong klaseng harassment. Pwede po ba niyo ikwento to? Yes po, ma'am. Aside from General Torre, I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanelet po, ma'am, ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang noo po at dinala po sa ospital. Pero in spite of that, ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga panililita po nila at action po nila sa atin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po nating mapakita para mapanood po nating lahat? Ma'am Jean, paki-describe nyo nga po yan. Yan po, ma'am, yung picture po. Binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi, ma'am, yung umalalay po doon po kay Miss Hanelet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol. At meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po, na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanelet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pina-CT scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po, ma'am. Ayan po, yung video po. Yun po, yun kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Balik niyo ang anak ko! Balik niyo ang anak ko! Ang Dito yung preso. ito yung gawin niyo! Anak ko! Balik niyo ang anak ko! Kita po nyo dyan, ma'am, sa video is tinatabi po sila. Kasi po, ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na
It has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak, saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta niya? Gusto po nilang bumalik, ma'am, doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na lang sila. Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahaharas sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po, ma'am. Yes po. Okay. So, after that, nung okay naman po, yung sitwasyon ni dating Pangulo Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, papaano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya lang sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him. And I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si ES Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829. Halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik ulit ako nang inilagay ko sa bus, dala ko ulit ang posas. Sabi ko, sir, eto, kasunod, susundin ko sana si Attorney Delgray. Pero, umalis naman na sila at sumama na si PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya? Pagdala sa aeroplano po ni dating Pangulo Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo lang, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. So in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, ano to, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation? Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi niyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte, nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala niya sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang trip?
Ang kasama po niya, ma'am, yung kanyang close-in security, yung kanya pong personal nurse, si Attorney Meljaldia. Sa part, ma'am, ng government mo ay may dalawang doktor po na kasama. Dalawang CADG po at yung representative po ng PCTC po. Mismong si Ambassador Lacanilaw po ang kasama. Teka lang po, si at that time, syempre wala namang visa. Si Attorney Medialdea or ES, former ES. Paano po siyang napayagan na sumama pa kay dating Pangulong Duterte? Actually, ma'am, silang lahat walang visa. Kaya lang, tumulong po, ma'am, yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para i-process po yung mga karampatang visa, pati po yung kanilang mga appropriate clothings po ay pinobide po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po, including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po natin ang tumulong doon. Okay, so maski na si ES po, meron siyang na-provide po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Yes, General. We will release the pictures pala, ma'am, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at mouthwash meron. Ayan. Ayan. So, huwag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. Okay, balik naman po ngayon tayo kay Yusek Nikki. Yusek Nikki, may issue. Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute ng Section 59? Paki-explain nga po sa taong bayan, ano ba itong sinasabi nilang Section 59 ng Rome Statute? Unang-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan. Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay si PRRD. Pangalawa, na yung dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Kasi unang-una, ang DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. At isa sa mga quasi-judicial functions ng DOJ ay sabihin, ay i-determine na kung isang arrest ay valid. Magandang halimbawa dyan ay tuwing kami nagko-conduct ng mga inquest, tuwing nagko-conduct ng inquest sa mga fiscal natin, ang unang-unang ginagawa nila bago pa pagpasya kung ipapasagutin yung respondent, ay alamin muna kung valid yung pag-implement ng warrantless arrest. So ito, walang bago dito. Ginagawa talaga ng mga fiscal natin to na sabihin kung tama ang pag-implement ng isang arrest sa tao. So, anong ginamit? Okay, sabi nga natin, hindi na tayo yung miyembro ng Rome Statute. Ano po, in particular, yung ginamit natin na batas para po maging legal po ang pagsisilbi po ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Bukod dun sa ating